Hanggang saan nga ba ang kaya nating gawin para sa kaibigan natin? Paano kung lumagpas na sa hangganan ang iyong kaibigan? Sasamahan mo ba siya hanggang sa dulo? O iiwanan mo na lamang para mailigtas ang sarili mo? Ikaw kapuso, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kaibigan mo? Dear Papa Dudut, lahat tayo ay may itinuturing na totoong kaibigan. Sanggang dikit partners in crime o best friend, ika nga. Minsan dahil sa best friend natin ay nakagagawa tayo ng maling desisyon sa buhay. Para mapagtakpan lamang ang katotohanan at kalokohang ginagawa nila kahit alam mong mali na. At nagsisisi na lamang tayo sa huli kapag nalagay na sa alanganin ng bawat isa. Papadudod, ako po si Easy, 26 years old at isa akong gay performer dito sa Puerto Galera. Tubong Occidental Mindoro ang pamilya namin, pero dito ako sa Puerto Galera nakahanap ng maayos na trabaho. At dahil wala namang TV sa bar na pinagtatrabahuhan ko ay radyo ang pinakikinggan namin. Avid listener mo kaming lahat. At todo kami palagi nag-aasaran kami kung sino ang unang magsisend ng kwento sa'yo. Iniisip kasi namin na sa dami ng nagpapadala ng liham sa'yo ay tiyak na 50-50 ang chance na mapili ang liham namin. Pero sinubukan ko pa rin dahil alam ko na maraming mai-inspire sa kwento ko. Sabay kaming lumaki ni Jenny, mas matanda lamang ako ng 2 taon sa kanya. Bata pa lamang kami ay kitang-kita na ang angking ganda nito. Makinis siya pero may pagkabalahura din ng bunganga. Masaya siyang kasama kaya siguro ay komportable kami sa isa't isa. Kaya naman noong magdesisyon akong magtrabaho dito sa puerto ay sumama din siya sa akin. Magkasama po kami sa trabaho at iisa ang bahay na inuupahan namin. Dito kami mas lalong naging close ni Jenny. Bakla! Ay, hala! Ano nangyari sa'yo, babae ka? Bakit nung matungal ka para kang kinakatay na baka? Iniwanan niya ako! Nakipag-break na siya sa akin! Tumigil ka na nga sa kakaatungal mo. Mamaya isipin ng mga kapitbahay pinagsasamantalahan kita eh. Kaloka ka! Ang sakit eh! Alam mo yon? Siya lang yung lalaking minahal ko. Tapos sabi niya sa akin, hindi na daw siya masaya. Ay naku, tumigil ka na sa paggawa mo ha. Ang sakit na sa tenga ng boses mo, naririndi na ako. Ano ba kasi iniiyak-iyak mo? Mabuti nga tumagal pa siya ng 1 taon eh. Sa tindi ng ugali mo na yan, naku, patay na kambing lang ang hindi magre-reklamo. Bakla naman eh! Nakita mo nagamot ako, babanatan mo ako ng ganyan? O anong gusto mo? Ihele kita para tumahan ka, ganon. Masyado ka kasing selosa. Ang ganda-ganda naman ng peslak mo. Pero kung magselos ka, wagas. Kapag mahal mo ang isang tao, magsiselos ka talaga. Palibhasa kasi hindi mo pa naranasan magmahal eh. Gaga? Anong akala mo sa akin, tuot? Walang pakiramdam? Hoy, kahit na bakla ako, marunong ako magmahal, no? Ay naku, mabuti pa ayusin mo na ang sarili mo. Kakain na tayo. Ang tsaka ng itsura mo, oh. Wala akong ganang kumain. Ay naku, bahala ka. Basta ako kakain na. Ang sarap pa naman ang niluto ko. Bakla, anong gagawin ko? Wala kang dapat gawing babae, kundi kumain. Eh kung yan ini-emote mo, kinukuha mo na ng plato, di masasaluhan mo na ako. Makakakain na tayo. Dali na, may trabaho pa tayo mamaya. Arte mo. Hindi ako papasok mamaya. Hindi ko kaya magtrabaho. Ang sakit-sakit kasi! Babae, ano ka ba? Hindi mo dapat iniiyakan ng kagaya niya. Buti sana kung gwapo eh. Kaso mukha naman paa. Ang ganda-ganda mo tapos magkakaganyan ka sa mukhang paa. Sa mahal ko eh! Anong gagawin ko?
mahal-mahal naman ako, di ba, bakla? Mabait naman ako, di ba? Ay, teka, ano mabait? Hindi ka mabait. Magtigil ka. Pero yung kamahal-mahal, pwede pa. Pero yung mabait, wag mo na ipilit. Tara na, kumain na tayo. Ayoko kumain, bakla. Promise, wala akong gana. Wala. Ay nako, alam mo babae, gusto sana kitang damayan sa kaartehan mo na yan. Kaso ilang beses nang nangyari to eh. Kaya wa-effect na sa akin yan. Tumigil ka na. Kaya kung ayaw mong kumain at bet mong umatungal maghapon, sige, go be my guest. Basta ako, Lala Fez. Papadudot na awa ko sa kanya pero hindi ko pwedeng ipakita yon dahil lalo lamang niyang iindahin ang sakit. Ito lamang kasi ang lalaking minahal niya ng sobra. Sa dami ng naging boyfriend niya, noong ko lamang siya nakita na umiyak at nasaktan. Alam ko na ito lamang ang lalaking minahal niya at saksi ako doon, papadudot. Siya kasi ang tipo ng babae na kapag ayaw na sa isang lalaki basta na lamang niya itong binibreak. Karma. Yan ang tamang sabihin ko sana sa kanya pero pinili kong huwag sabihin dahil alam ko na mas makakadagdag pa yon sa sentimiento di asukal niya, papadudot. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Lahat na yata ng magaganda at masasakit na salita ay sinabi ko na sa kanya. Dahil pinapabayaan na niya ang sarili niya. Kahit na anong sabihin ko sa kanya ay hindi siya nakikinig. Alam ko nalilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kilala ko si Jenny. Sandali lamang itong mag-i-emote at makaka-move on din ito kaagad. Kaya kahit naawa ko sa kanya, ipinabayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Hinahayaan ko siyang manahimik at mag-iiyak. Madalas ko pa siyang pinapagalitan dahil nawawala na siya ng gana dahil sa lalaking hindi naman deserve ang mga luha niya. Pa rin, babae? 100 years na kayong hiwalay, ganyan ka pa rin? Move on din, babae, pag may time. Mabuti sana ko yung iniiyakan mo, artistahin eh. Ayusin mo nga yung sarili mo. Bilis, tara, mamasyal tayo. Ayoko, bakla. Tinatamad ako, ikaw na lang. Palagi na lang tayong ganyan? Teka, kailan ka ba huling nagsuklay, babae ka? Alam mo pa ba kung ano ang suklay? Ginagamit sa buhok yun. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang gulo-gulo ng buhok mo, ang dugyot-dugyot mo. Hoy babae, baka may kuto ka na ha, mahawa mo ko, kokrompalin talaga kita. Pabayaan mo nga ako. Wala kang pakialam kahit hindi ako magsuklay o mamaho ako. Umalis ka na kung aalis ka. Gusto ko mapag-isa. Ay hindi, aalis tayo. Tingnan mo nga yung eye bags mo, mga maleta na oh. Alam mo, imbis na nag-e-emote ka dyan, ipakita mo sa lalaking yun na mukhang paa na hindi siya kawalan. Sinasabi ko sa'yo, maniwala ka sa akin, pagsisisihan ng boyfriend mong mukhang paa na iniwang ka niya. Ayoko nga. Hoy, pag ako nainis sa'yo, talagang kakalad ka rin kita, sinasabi ko sa'yo. Huhubarang kita at bubuhusan kita ng malamig na tubig, sige. Para makita mong hinahanap mo. Kilala mo ako, babae, pag sinabi ko, ginagawa ko. Ang kulit talaga ng baklang to. Ayoko nga sabi eh. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Kung gusto mong umalis, umalis ka. Huwag mo na akong isama, okay? Alam mo, nuknukan ka ng arte, nakakainis. Eh wala naman akong gagawin doon. Baka mainis ka lang lalo sa akin. Iwanan mo na lang ako at huwag mo na akong kulitin. Alam mo, babae, hindi ko talaga alam kung anong ipinakain sa'yo ng mukhang paa na yun kung bakit nagkakaganyan ka. Ang pangit-pangit naman! Yung ex mong ang gwapo, hindi mo iniyakan ng ganyan. Tapos ngayon mukha kang nagdurusa? Mukha kang yagit ang dugyot-dugyot mo? Paano ka umabot sa ganyan? Mukha pangit kang bakla ka. Porke afamang jowa, makalait ka, wagas. O totoo naman eh. Wala ka kasing ka-taste-taste. Huwag mo kasing masyadong seryosohin yung kasabihang ang maganda para sa pangit. Hindi totoo yun. Kaya ka nagkakaganyan kasi tatanga-tanga ka. Alam mo, kung ako sa'yo, aalis na ako. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pangwawalang niya sa akin. Wala ka mapapala. Concerned lang ako sa'yo, babae.
Mahal kita, kaibigan kita eh. Hindi ko kayang makita na nagkakaganyan ka dahil lang sa isang lalaking mukhang paa. Mas sanay ako na binabalahura mo ko, nakikipaghuntahan ka sa akin, yung maingay ka, nakikipagsabayan ka, makulit, magulo, ganun. Hindi yung ganyan ang itsura mo. Yung mukha naglublob ka sa putik. Mabuti pa mag-inom na lang tayo. Ay, hindi ko bet magwalwal today, babae. Go na tayo sa mall, gusto kong mag-mall. Doon na tayo. Malay mo, makakita tayo doon ng mas pangit kesa sa iniiyakan mo ngayon, o di ba bongga? Hindi ka naiiyak. Che? Bakla? Alam mo, naisip ko lang. Ano kaya kung ikaw na lang ang jowa ko? Ay, no. Ayoko pang mamatay, no? Hindi ko kaya magjowa ng lason. Ew! Ang choosy nito, kala mo? O sige na, ikaw na ang Diyosa, ikaw na ang makinis. Tumigil ka na. Don't say another word. Hindi ko kaya. Kadiri ka. No! Papa Dudut, nahirapan akong tulungan si Jenny para makapag-move on. Pero dahil na rin sa kakulitan ko ay napapayag ko siyang labas muli at lalo na kapag wala kaming trabaho. May nakilala siyang foreigner at naging boyfriend niya rin po ito. Naging masaya ako para sa kanya dahil alam ko na hudyat ngayon na nakalimutan na niya ang ex niya na umiwan sa kanya. Nakikita ko na ulit siya na tumatawa. Bumabalik na ang dating sigla na matagal ding panahon na nawala sa kanya. Mahal na mahal ko ang kaibigan ko at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kulang na lang ay iisa ang nagluwal sa amin. Iisa ang likaw ng bituka namin at hindi ko maatim na makita siyang nasasaktan. Pero gaya ng mga naunang naging boyfriend niya ay iniwan din siya ng foreigner. Muli ko naman siyang nakitang umiiyak at nasasaktan, Papa Dudut. Papa Dudut, idinaan na lang namin sa pagwawalwal ang pag-iwan sa kanya ng afam niyang boyfriend. Nalasing kami pareho at ang masakit nito ay may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung paano ako kikilos. Basta ang alam ko lang ay nabigla din ako. Paano ay may mangyayari sa amin samantalang laso ng tingin ko sa mga babae? Kaya litong-lito ko sa mga oras na yon. Tomboy ba ako? Ilang ulit kong tinatanong ang sarili ko kung totoo ba ang mga nangyari. Kung nananaginip lamang ba ako. Malabo pa kasi sa sabaw ng pusit na may mangyari sa aming dalawa ng isang babae at sa kaibigan ko pa. Halos hindi ko na nga alam kung nakatulog ba ako at hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon namin pag naging maayos na ang katinoan naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ay nagkakailangan pa kaming dalawa. Hanggang sa inisip na lang namin na bangungot lang ang nangyari at hindi namin gusto. Ang mahalaga ay alam namin sa sarili namin na may nangyari. Isang buwan din na mahigit na medyo nagkakailangan kaming dalawa at kung kailan na nagiging maayos na ang lahat, ay saka naman biglang nagkaproblema. Nabuntis siya at sa akin niya pinapaako ang bata. Ako daw ang ama. Paano ko tatanggapin na sa akin ang bata kung alam ko na bago may mangyari sa amin ay may nakasiping din siya, ang boyfriend niya na foreigner. Bigla akong nakaramdam ng takot, Papa Dudut. Paano nga kung ako ang ama ng ipinagbubuntis niya? Paano ko pakikisamahan ang isang babae? Okay sana kung hindi ako ang ama ng bata kasi wala akong obligasyon sa bata. Tutulungan ko lamang siya dahil kaibigan ko siya, pero papaano kung ako ang ama? Paano ako kikilos? Hilong-hilo na ako sa kakaisip pero walang pumapasok sa isipang kong matinong sagot. Hihintayin ko ba muna siyang manganak para malaman ko kung sa akin talaga ang bata bago ko siya tulungan? O tutulungan ko na siya at aakuin ng bata? Kahit na hindi pa namin alam kung sino talaga ang ama, pag blue eyes ay hindi akin. Pag Pinoy akin. Parang ang hirap ng sitwasyon namin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Paano kung sa akin nga ang bata? Paano ang jowa ko? Mahal ko si Jenny bilang kaibigan pero hindi ko makita ang sarili ko na magiging asawa siya. Paano ko palalakihin ang anak ko kung akin nga?
Paano ko ipapaliwanag sa kanya na bakla ang ama niya na nakadamit babae? Paano kung pagtawanan siya ng mga kalaro niya? Hindi ko alam kung paano maging isang ama at hindi ko alam kung paano magpaka lalaki at magpalaki ng isang anak. Sana'y hindi sa akin ang bata. Pero sigurado si Jenny sa sinasabi niya kaya lalo akong kinakabahan. Oh, kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Anong inulam mo? Siya nga pala. Nakausap ko ang jowa ko, uwi raw siya. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa atin, ha? Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Wala naman nakakaalam na pinaako mo sa akin yung bata, no? Hindi ko siya pinaako sa'yo. Sigurado ako na ikaw ang ama ng anak ko. Alam ko sa sarili ko ang bilang ng araw kung kailan siya nabuo, no? Hayaan mo kung lumabas na foreigner ang bata, lalayo ako sa'yo. Hindi mo kailangan lumayo, ano ka ba? Akin man o hindi ang batang yan, hindi kayo aalis. Palalakihin natin siya na ako ang kikilalanin niyang ama. Salamat bakla ha. Kasi kahit na ganitong nangyari, hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi talaga kita iiwan, ano? Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Mahal kita, kaibigan kita. Isa pa, kung sa akin ang batang yan, aayusin natin ang lahat. Ilalagay natin sa tama. Alam mo, naisip ko, kaysa kung sino-sino lang dyan na lalaki, mas pipiliin ko na makisama sa'yo. Kasi mabait ka eh. Kilala natin ng isa't isa. Oo nga, bakla ka. Pero hindi ka bakla lang eh. Bakla kang responsable at may puso. Ano ba yan, babae? Huwag ka na magdrama. Parang gusto ko na tuloy matouch. Hindi ako nagdadrama bakla. Totoo yung sinasabi ko. Darating ang araw, makakabawi din ako sa'yo. Bala ko sana umuwi muna sa atin eh. Mahirap kasi manganak ng mag-isa. Huwag ka nang umuwi. Baka ma-stress lang lalo si na tita dahil sa nangyari. Tsaka na tayo umuwi kapag nakapanganak ka na. Baka magulat sila kapag nakita nila ang kalagayan mo. Ayoko kasi maging pabigat sa'yo. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Kinakapalan ko na nga lang itong mukha ko, no? Ito naman? Para saan pa't naging best friend mo ko? Magkasangga tayo, di ba? Ang mahalaga ngayon, ang sitwasyon yung mag-ina. Ako na munang bahala sa lahat ng gastusin. Magpapacheck up nga pala ako mamaya. Pakisabi na lang kay boss na baka malita ko ha. Alam mo, sa tingin ko, mabuti pa siguro wag ka na munang magtrabaho. Para hindi nila makita ang kalagayan mo. Medyo maumbok na rin kasi ang tiyan mo eh. Kaya ko pa naman. Hindi pa naman ako mahihirapan. Mas maigi nga na may ginagawa ako kaysa mainip lang ako dito sa bahay. Wag na, baka ma-stress ka lang kapag nagtrabaho ka pa. Baka pati anak natin maapektuhan. Anak natin? Tanggap mo na? Diba, sabi ko naman sa'yo, akin man o hindi ang batang yan, ako pa rin ang tatayo bilang tatay niya. Ikaw ang ama nito, bakla. Sigurado ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa kaibigan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa bawat araw na kasama ko si Jenny. May kung anong damdamin ang nabubuhay sa puso ko na ni sa hinagap ay hindi ko akalain na mararamdaman ko. Unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya pero hindi ko alam kung ililihim ko na lamang ba o sasabihin sa kanya ang katotohanan. Baka pagtawanan lamang niya ako at ayokong mangyari yon dahil masasaktan ako. Ilang buwan din na walang nakaalam ng sitwasyon namin ni Jenny. Inilihim namin sa katrabaho namin ang pagbubuntis niya. Pero hindi naman madaling itago ang pagbubuntis kaya napilitan na rin siya na mag-resign bago mas mahalata ang tiyan niya. Inako ko ang responsibilidad. Mahirap man pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nagagawa kong kayanin ang lahat. Nalaman ng boyfriend ko ang tungkol sa amin ni Jenny dahil na rin sa mga taong masaya kapag nakakasira ng buhay. Hindi ko inamin sa kanya ang totoong nangyari. Sinabi ko lamang sa kanya na inaako ko lamang ang bata dahil iniwan ito ng boyfriend. Napaniwala ko naman siya kaya hindi niya pinutol ang suporta niya sa akin.
Pero nagulo ang mundo ko dahil inamin din sa akin ni Jenny na natututunan na rin niya akong mahalin, Papa Dudut. Tamang-tama ang dating mo, bakla. Magpalit ka na ng damit mo at kakain na tayo. Pakis nga. Ay, anong kiss? Che, Ito naman. anong ulam? Kiss mo muna ako. Ano ba nangyayari sa'yo, babae? Gusto lang kitang ikis. Bakit? Bawal ko bang ikis ang tatay ng anak ko? Sige na, kiss mo na ako. Kilabutan ka nga, ano ka ba? Kadiri ka ha? Malapit na ako masuka. Ay, wag ako bakla ah. Alam ko na bet mo na rin ako. Nararamdaman ko yon. Huwag ka mag-inarte. Hindi bagay sa'yo. Kiss na, dali na, bilis na. Parang tanga to. Kumain na nga lang tayo. Hindi mo pala sinagot yung tanong ko, ano bang ulam? Tortang talong na may kasamang pagmamahal. Babae ha, hindi ka na nakakatawa. Ay, sandali. Tabihan kita ha. Meron ka palang dapat malaman. Bakla, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mahal kita? Mahal din naman kita ha. Alam mo yan, di ba? Pero bilang kaibigan. Oo, bilang kaibigan. Bakit? Ano pa bang inaasahan mo? Sure ka ba bilang kaibigan lang? Eh bakit pinapawisan ka dyan? Uy, si bakla. In love na rin sa akin. Aminin mo na. Wala naman nakakarinig eh. Nagbablush ka bakla? Oo. Halatang-halata na in love ka na sa akin. Babae, tama na nga. Hindi ako nagbablush. Naka-blush on talaga ako. Tsaka mainit sa labas. Paano hindi ako pagpapawisan? Tumigil ka nga. Sus! Wag ako bakla. Iba na lang. Ay, teka sandali. Nagpagupit ka? Nakabistida ka kaninang umalis ah. Bakit nakamaong ka na ngayon? Bakla! I love you na! I love you na talaga! Hoy babae, wag kang assuming ha. Hindi ako nagpagupit para sa'yo. Isa pa, sinasanay ko lang talaga ang sarili ko na ganito para hindi magtaka si baby sa itsura ko. Ay! Gwapo ka pala, bakla! Ay, oo naman. Nakakatawa na ngayon mo lang napuna. Hindi naman ako puputaktihin ng mga manliligaw kong afam kung hindi, di ba? Ay, oo nga pala. Paano kapag dumating uli yung afam mo tapos ganyan ang itsura mo? Hindi kayo magduda yun? Actually, matagal na akong pinagaganito ni Jowa. Gusto niya ng ganitong pormahan ko. Gusto niya na magganitong pormahan na daw ako. Ako lang ang may ayaw. Tumatanggi lang ako. Ay, naku, change topic na nga. Mabuti pa kumain na tayo. Huwag ka na nga ano dyan kung ano-ano mga napupuna mo. Eh di kumain. Basta mamaya, kiss mo ko ha? Papa Dudut, naging magaan ang bawat araw naming dalawa ni Jenny. Masaya ang bawat gising namin at unti-unting nawala ang ilang sa aming dalawa. Hindi ko man tuwirang aminin sa kanya na mahal ko na siya na higit pa sa isang kaibigan. Alam ko na nararamdaman na niya yon, Papa Dudut. Action speaks louder than words, ika nga nila. Madalas kasi na hindi ko na rin maitago ang kilig at saya sa tuwing magkasama kami. Kakaiba ang pakiramdam na ito kumpara noong mag-best friend pa lamang kami. Mas makulay at mas masaya. Nanganak si Jenny, Papa Dudut. Babae at Pinay na Pinay ang itsura niya. Akin ang bata. Ako nga ang ama. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Lalo na noong hawakan ko ang aking anak. Para po akong nananaginip, Papa Dudut. Para akong nakalutang sa ulap. Tatay na ako at gusto kong sumigaw sa tuwa pero mas tamang sabihin na naluha ako. Naluha ako sa sobrang kasiyahan. Ito na ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko sa buong buhay ko. Aalagaan ko siya at mamahalin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakarating ang balita sa boyfriend ko, Papa Dudut. Bigla siyang umuwi ng Pilipinas at kinausap ako ng masinsinan.
Doon ay inamin ko sa kanya ang katotohanan. Hindi na ako nagsinungaling pa, Papa Dudut. Inamin ko sa kanya lahat dahil sukol na ako. Inamin ko sa kanya ang totoo dahil gusto ko ding ipagmalaki na tatay na ako. Tatay na ako na sa hinagap ay hindi ko naisip na mangyayari yon. Galit na galit sa akin ang boyfriend ko at pinapili ako kung siya o ang aking mag-ina ang pipiliin ko. Aaminin ko na minahal ko ang boyfriend ko. Hindi kami tatagal ng 6 na taon kung hindi ko siya minahal. Pero mas mahal ko ang anak ko at si Jenny. At handa kong isakripisyo ang lahat ng karangyaan na kayang ibigay sa akin ng boyfriend ko para sa mag-ina ko. Hindi matanggap ng boyfriend ko ang mga nangyari. Hindi agad ito umalis sa Pilipinas at inalok niya ako ng malaking halaga kapalit ng pag-iwan ko sa mag-ina ko. Sosuportahan daw niya ang mga ito. Paaralin ang anak ko at bibilhan ng bahay, bibigyan ng negosyo. Sumama lamang ako sa kanya. Aalis daw kami ng Pilipinas at magpapakasal sa ibang bansa. Gaya ng nauna naming plano bago ko nabuntis si Jenny. Ilang beses niya akong kinulit, Papa Dudut, pero ilang beses ko din siyang tinanggihan hanggang sa kusa itong sumuko at umalis na. Hindi ko na sinabi kay Jenny ang tungkol sa sinabi sa akin ng boyfriend ko. Masakit din sa akin ang nangyari at naawa ko sa boyfriend ko, Papa Dudut, pero mas nanaig sa akin ang pagmamahal sa mag-ina ko. Hindi ko man direktang may paliwanag sa kanya ang tamang sagot sa tanong niyang kung bakit. Ang mahalaga sa ngayon ay napatunayan ko sa sarili ko na mas mahal ko si Jenny at handa akong iwan ang lahat para sa kanila ng anak ko. Bakla, anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay ah. Bakit mo ako hinihintay? May problema ba? Wala. Hindi lang ako sanay nang hindi ka kagad umuwi pag wala kang trabaho. Masanay ka na, babae. Masanay ka na rin na paminsan-minsan hindi ako uuwi. Alam mo na. Huwag mo sabihin na lalaki ka, bakla. Hindi magandang biro yan, ha? Eh ano naman kung man lalaki ako? Single naman ako. Teka, nagsiselos ka ba? Oo! Nagsiselos ako! Masaya ka na? Ay, bakit ka sumisigaw, babae? Sinong kaaway mo? Ikaw! Nakakainis ka kasi bakla eh! Kanina pa ako naghihintay sa'yo kasi nagugutom na ako. Tapos, uwi ka na nga ng lasing, malalaman ko pa na ng lalaki ka. Nagugutom ka na pala eh. Bakit hinintay mo pa ako? Bakit hindi ka pa kumain? Hindi naman ako may bitbit ng kaldero ha. Huwag kang pilosopo ha? Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi ko gusto na makita kang may kasamang ibang lalaki? Inamin ko naman sa'yo na mahal kita, di ba? Bakit mo ba ako pinahihirapan? Ako? Pinahihirapan ka? Lilinawin ko lang, babae ha? Hindi kita girlfriend at lalong hindi kita asawa para umasta ka ng ganyan. Oo, hindi mo ako asawa. Pero may anak ka sa akin. Mahal kita kaya nagagalit ako ng ganito. Hindi ko alam kung bakit ang dami-dami naman dyan na tunay na lalaki. Sa'yo pa na baklang-bakla ako na in love. Selfish na, wala pang pakiramdam. Napakamanhid mo. Ako? Selfish? Kung selfish ako, sana iniwan na lang kita. Sana noong pinapili ako ng boyfriend ko sa inyong mag-ina kapalit ng malaking halaga, sana mas pinili ko na lang ang pera. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Wala kang karapatan na sabihan ako ng selfish dahil mas pinili ko na manatili sa tabi nyo kesa pabayaan kayo. Tapos ako pa ang selfish? Talaga lang ha? Di ko matanggap. Bakit kami ang pinili mo kung hindi mo rin naman ipaparamdam sa amin na mahal mo kami? Kulang pa ba ang ginagawa ko? Ibinigay ko naman lahat sa inyo ah. Binago ko ang sarili ko para sa inyo. Tinalikuran ko ang marangyang buhay na dapat sana ay tinatamasa ko ngayon dahil sa inyo. Tapos ako talaga ang selfish? Parang hindi ako makaka-move on dyan. Oo, selfish ka! Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Ipinakita ko at pinaramdam ko sa'yo na mahal kita, pero ikaw ano? Anong ginagawa mo? Sa halip na aminin mo sa akin ng totoo, pilit mong tinatago kasi duwag ka! Duwag ka! Oo! Duwag ako! Masisisi mo ba ako?
Binigla mo ko eh. Pero dapat nga magpasalamat ka pa rin sa akin eh. Dahil kahit duwag ako at kahit selfish ako tulad ng sinasabi mo, hindi ko kayo pinabayaan. Sapat na ba yung hindi mo lang kami pinabayaan? Bakla! Kailangan ko rin ng assurance na kami lang ng anak mo sa buhay mo. Gusto ko marinig sa'yo na mahal mo ko. Kasi ako, mahal na mahal kita. May gatas pa ba si baby? Baka wala na, bibili muna ako sa labas. Huwag mong ibahin ang usapan. Mahal mo ba ako o hindi? Kasi kung hindi mo ako mahal, mabuti pa na umalis na kami dito ng anak mo. Ano bang nangyayari sa'yo, babae? Hindi ka naman dati ganyan ah. Alam mo, mabuti pa kumain na lang tayo. Baka nalipasan ka lang ng gutom. Bakla naman eh. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Bakit ba ayaw mong maniwala? Alam mo, nagbumukha na akong tanga ha? Pero kilala mo naman ako, di ba? Pag sinabi kong mahal ko talaga. Tsaka na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, pwede? Alam mo, magpapahinga na nga lang muna ako. Ayoko nang kumain. Nawalan na ako ng gana. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang aminin kay Jenny ang totoong nararamdaman ko. Pero noong aminin niya sa akin na mahal niya ako ay sobrang saya ko. Masaya ako pero itinago ko yon. Bago sa akin ang pakiramdam na yon dahil sanay ako na lalaki lamang ang nagpapatibok ng puso ko. Mula pagkabata ay hindi ko man lang naranasan ang magkagusto o magka-crush sa isang babae. Kahit kay Jenny na halos nakabuyangyang ang katawan sa harapan ko ay hindi man lang ako natukso o nakaramdam ng init ng katawan. Litong-lito ako, Papa Dudut, siguro kung hindi ko kilala si Jenny baka isipin ko na hindi totoo ang sinasabi niya na mahal niya ako. Pero best friend ko siya kaya alam na alam ko kapag mahal niya ang isang tao. Hindi ito natatakot sabihin sa tao mahal niya ang nararamdaman niya. Kaya siguro ganoon na lamang ang inis niya sa akin, lalo na at tinatanggihan ko siya. Mahal ko si Jenny pero hindi ko alam kung paano ipapaunawa sa kanya na hindi pa ako handa na makipagrelasyon sa kanya. Hindi pa ako handa, Papa Dudut, na pumasok sa relasyon na hindi ko alam kung paano sisimulan. Sapat na muna yung alam ko na mahal niya ako at mahal ko siya. Hindi man niya gaanong maramdaman ay gagawin ko pa rin kung ano ang sa palagay ko ay makapagpapasaya sa kanila. Tulog ng baby kong maganda. Good morning, babae. Good morning, bakla. Wala bang kiss? Ano ba? Hindi pa ako nagtutoothbrush? Hello, baby kong mahal. Good morning. Mamaya na ikikis ni daddy yan ha. Magtutoothbrush lang ako. Si mami din, baby. Ikikiss ni daddy pagka-toothbrush. Di ba, baby? Pero okay din naman ako i-kiss kahit hindi pa nagtutoothbrush si daddy. Di ba, baby? Twa! Babae, anong ulam? Ako, ayaw mo? Baliw! Ang aga-aga, babae ha? Bakla, phone mo nagre-ring. Ay, hiya mo siya. Sino ba kasi yan? Wala, baka yung customer ko yung kagabi. Kagabi pa ako kinukulit nun eh. Naku, bakla binabalaan kita. Huwag kang manlalalaki, hindi ako papayag. Eto na naman po tayo. Wala nga lang yun, ano ka ba? Maaga pa para mamburaot babae ha, utang na loob. Hindi naman kita binuburaot. Ang akin lang naman, hindi na magandang tingnan na may lalandiin ka pang lalaki. Gusto mo bang kalakihan ng anak mo na ganito tayo? Teka, okay naman tayo di ba? Isa pa, alam mo naman sa umpisa pa lang ganito na ako. Pinipilit ko naman magbago para sa inyo ha. Bakla yung totoo. Wala ka ba talaga nararamdaman para sa akin? Wala nga, ang kulit mo naman eh. Friendship lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo.
Hindi naman natin kailangan na maging tayo para mapalaki natin ng maayos yung anak natin ha. Diba? Ay, may karelasyon ka bang iba? Wala. Kasi kung may boyfriend kang iba, hahayaan na lang kita. Uwi na lang kami ni baby sa atin. Yung totoo, bakla. Wala nga sabi, ang kulit ah. Eh bakit ka sumisigaw? Wala naman akong sinabing masama ah. Eh ang kulit mo kasi eh. Araw-araw na lang, yan ang issue mo. Araw-araw din kasi na nagpapaka-ipokrita kang bakla ka. Best friend mo ko. Alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi, no? Ay, hindi porke best friend mo ko, dapat alam mo na lahat ang tungkol sa akin. Alam na alam ko, bakla. Kilalang kilala kita mula sa mga hibla ng buhok mo sa ulo hanggang sa patay mong kuko. Kaya tigilan mo na ako sa kaduwagan mo ha, at saka dyan sa pagiging ipokrito mo. Alam ko naman na mahal mo ko, hindi bilang kaibigan lang. Huwag ka na kasing mag-inarte. Alam ko na gusto mo rin akong halikan, yakapin at katabi sa gabi. Kiss mo na ako. Uy, hahalikan na ako niyan. I love you, bakla. Aamin na yan. Mahal mo ko, no? Mahal mo ko, no? Uy, mahal na niya ako. Aamin na yan. Tumigil ka na nga babae, ano ba? Hindi ka na nakakatuwa ah. Ano ba, lumayo ka kita? O ayan, ano? Masaya ka na? Aamin ka din pala eh. Pinahirapan mo pa ako. Wala kasing kupas yung kakulitan mo eh. Dapat pala noon ko pa ginawa to, bakla, no? Ang tibay kasi ng arte mo sa katawan. Nakakaloka ka. Eh ganun talaga pag Diyosa, may papilit effect. Kinuha mo na nga ang virginity ko nang hindi ko alam eh. Virgin ka? Saan banda? Kahit na butas ng ilong mo, hindi na virgin eh. Hoy, virgin pa ako babae. Virgin pa ako sa mga laso na kagaya mo. I love you, bakla. Pakis nga ako. I love you too, babae. Papadudot, masayang masaya ako ng mga sandaling yon. Salamat kay Jenny dahil hindi niya ako tinigilan. Malaya na ako. Malaya ko nang maiparamdam sa mag-ina ko ang pagmamahal na matagal ko nang kinakatakutang ipakita at iparamdam sa kanila. Ganon pala kapag nagmamahal ka ng totoo. Nawawala ang takot. Nawawala ang pag-aalinlangan mo sa sarili mo. Napuno ng pagmamahalan ang tahanan namin at hindi naging hadlang ang pagiging bakla ko para magkaroon ng masayang pamilya. Marami pa rin sa paligid namin ang nagtataas po ng kilay. Marami kaming naririnig na hindi magagandang salita mula sa mapanghusgang mga tao sa paligid pero hinahayaan na lang namin. Hindi namin sila pinapansin sapagkat hindi sila nagpapakain sa amin kaya kiber sa mga kagaya nila. Ang mahalaga ay masaya kami. Papadudot, inaya kong magpakasal si Jenny, namanhikan ako sa kanila at tuwang-tuwa ang mga magulang namin. Dahil noon pa man ay sinasabi na nila sa akin na kung hindi lamang ako bakla ay mas gusto nila na ako ang mapangasawa ni Jenny. Pero dahil wala talaga akong plano mag-asawa ng lason ay palagi ako nagtataray dahil ang alam ko noon ay lalaki ang gusto ko at hindi babae. Wala sa hinagap ko na pumatol talaga sa lason na kagaya ni Jenny. Nang malaman ng ex-boyfriend ko na fam na ikakasal na ako ay umuwi po ito, kinausap ako at pilit pa rin niya akong kinukumbinse na iwanan ko ang mag-ina ko. Pero sa huling pagkakataon ay muli ko siyang tinanggihan at sinabi ko sa kanya na wala na siyang aasahan dahil mahal ko talaga ang mag-ina ko. Alam kong karangyaan ang kapalit ng pagtanggi ko sa ex ko. Pero walang halaga ang kayamanan kung hindi ka naman masaya. Mas pipiliin ko ang simpleng buhay kasama ang mag-ina ko kesa humiga sa salapi nang hindi sila kasama. Alam ko kung gaano ako kamahal ng ex ko. Ramdam ko yon sa higpit ng yakap niya sa akin bago siya umalis. Nakita ko siyang umiyak. Pero ganon pala yon, papadudot, no? Kapag nawala ang pagmamahal mo sa isang tao kahit nagmamakaawa na bumalik ka ay hindi mo na magagawa. Lalo na at may mahal ka ng iba. Bago umalis ang ex ko ay binigyan niya ako ng malaking halaga. Hindi ko sana tatanggapin pero sinabi niya na regalo daw niya yon sa kasal namin.
hindi ko na rin siya natanggihan, Papa Dudut. Bagamat hindi siya umaten sa kasal namin, baka daw doon pa siya mag-iskandalo. Hindi daw niya alam kung kailan siya babalik pero sana raw pagbalik niya ay magkita muli kami, hindi bilang magkasintahan kundi bilang magkaibigan na lamang. Pero bigla akong parang nabunutan ng tinik. Napayapa ang isipan ko at nagpapasalamat sa Panginoon dahil naging maayos ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko, Papa Dudut, at sa masusugid mong tagapakinig. Sana'y kapulutan nila ng aral ang kwento ko at huwag tayong matakot na iparamdam sa minamahal natin ang nararamdaman natin. Maging ito man ay katawa-tawa sa paningin ng iba. Huwag tayong matakot sa sasabihin nila dahil ang pagmamahal ay hindi tumitingin sa kasarian o sa itsura. Bagkos ay sa nararamdaman sa kabila ng panghuhusga. Papa Dudut ay niyaya na rin ako ni ate na magtrabaho sa abroad kasi may kilala raw siya na pwedeng makatulong para mapadali ang proseso ng mga papeles ko. Nasa tamang edad naman ako noon kaya naisip ko na pwede na rin siguro yon. Para kahit papaano ay mas gumaan pa ang buhay ni nanay. Sumang-ayon ako sa plano ni ate kaya lang ay hindi naman kami magkasama dahil sa isang factory sa Taiwan ako na ipasok ng agency. Ayos na rin kasi at least hindi ako nahirapan na makaalis tapos legal pa ang naging proseso ng pag-alis ko, Papa Dudut. Kumusta po si Bunso, Mama? Mas maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Hindi na po ba siya sinisikmura? Hindi na mula nung mapacheck up ko siya kahapon. Binigyan na kasi siya ng doktor ng gamot para hindi lumala yung ulcer niya. Ay, puti naman at hindi na lumala pa ang pagsakit ng sikmura niya. Pagsabihan niyo nga po siya, huwag makiuso sa diet-diet na ginagawa ng mga kaibigan niya. Naku, yan din nga ang sinabi ko sa kanya mismo nung makauwi kami dito sa bahay na hindi naman niya kailangang mag-diet kasi hindi naman siya mataba. Palibhasa kasi nagdadalaga na ang kapatid mo kaya nakikisabay sa uso. Baka ang ibig niyong sabihin, nagdadalaga na kaya nagiging maarte sa katawan. Aba, yung ibang tao nga wala na halos makain tapos siya, hindi niya kakainin yung mga pagkain na meron dyan sa bahay? Baka gusto niya bawasan natin ang school allowance niya para hindi siya makabili ng pabango o makeup niya. Hayaan mo na yung kapatid mo at napagsabihan ko na rin naman siya. Ikaw ba, Ivy? Kumusta ka naman dyan sa Taiwan? Okay naman po, Mama. Okay, pero parang malungkot yung boses mo ah. May problema ka ba? Wala naman po. Namimiss ko lang po kayo kaya bigla akong nakaramdam ng lungkot ngayon. Miss ka na rin namin ng mga kapatid mo. Lalo na yung mahihigpit na yakap mo sa akin. Bakit po umiiyak na kayo, Mama? Pati po tuloy ako naiiyak na rin dito. Pasensya ka na, Ivy, ha? Naisip ko lang kasi na kung hindi maagang nawala ang papa ninyo, hindi nyo nakakailanganin na umalis ng ate mo at magtrabaho sa malayo. Hindi kayo magsasakripisyo para sa amin ng mga kapatid nyo. Ganun po talaga ang buhay. May mga pangyayari na hindi natin kayang kontrolin o baguhin. At wala tayong ibang magagawa kung hindi ang sumunod sa agos ng buhay kahit gaano pa yun kabigat para sa atin. Kasi ang mahalaga naman, kahit magkakalayo tayo ngayon, alam ko na kasama kami ni ate palagi sa mga dasal nyo. Siyempre naman, hindi talaga kayo nawawala sa mga dasal ko gabi-gabi. At malaking tulong na po yun para mapanatag ang loob namin ni ate. Sige na po, Mama. Patapos na rin po yung lunch break ko. Ingat po kayo dyan palagi, ha. Love you. Bye po. Oy, siya, babay na din anak. Love you too. Hirap naman magpigil ng luha kapag kausap ko na si Mama. Uy, Ivy. Ayos ka lang? Oo. Bakit ka umiiyak? Oh, itong tissue. Kunin mo. Salamat, Kelvin, ha? Ang totoo, kausap ko kasi si Mama kanina at medyo nagkadramahan kami.
Nagpipigil nga ako ng iyak habang ka-video call ko siya eh. Kaya eto ngayon, nagwawala tong mga luha ko. Ganyan talaga kasi nga bago ka pa lang dito sa Taiwan. Homesick ka sa tuwing makakausap mo sila. Kasi mas mararamdaman mo rin kung gaano mo sila kamiss. Ikaw ba? Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo sa Pilipinas? Siyempre namimiss ko sila lalo na yung mga kapatid ko. Pero niisip ko na lang na sila rin naman ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon eh. Nagsasakripisyo ako para sa kanila at para sa magandang kinabukasan nila. Ginagawa ko yun dahil mahal na mahal ko sila. Kaya yun na lang din ang isipin mo. Ginagawa mo ang magtrabaho sa malayo para sa mga taong mahal mo. Papadudot, hindi pala talaga madali ang maging OFW. Close kasi talaga ako kay mama, ate at sa dalawa ko pang kapatid. Noong nagtrabaho po ako sa Maynila noon, kapag nami-miss ko na sina mama ay kagad po akong umuwi ng Iloilo para makita at mayakap sila. Nagugulat na nga lang si mama kapag napagbubuksan niya ako ng pinto ng bahay at kaagad namang napapawi ang lungkot ko kapag nayakap ko na sila ng mga kapatid ko. Papadudot, ang katrabaho ko pong si Kelvin ang madalas kong nakakausap kapag inaatake po ako ng pagka-homesick. Magaling kasi siyang magpagaan ng loob. Dahil na rin siguro sa matagal na rin siyang nagtatrabaho sa Taiwan at siya rin ang naging madalas kong kasama sa tuwing wala kaming pasok sa trabaho. Sinasamahan niya akong pasyalan ng iba't ibang magagandang lugar sa Taiwan, pati na ang masasarap na mga kainan doon. At hindi nga nagtagal ay nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sa magkaroon na kami ng relasyon, Papadudot. Oo nga, gipit lang talaga ako ngayon. Pasensya ka na kung yun lang ang napadala ko sa'yo. Basta Kelvin, babawi na lang ako nandito ng ka na pala overtime sa sa mga kantin. susunod na araw. Akala ko nasa... Ay, sorry, may kausap ka pala sa cellphone sige na. mo. Kakain na ako ng tanghalian. Tawagan na lang kita ulit mamaya, ha? Bye. Ivy, sorry hindi na ako nakapagpaalam sa'yo kanina. Dumiretso lunch break na ako. Ayos lang kasi halos magkasunod lang din naman yata tayong dumating dito sa kantin. Sino pala yung kausap mo? Ano lang, yung kapatid ko. Malapit na raw kasi yung enrollment nila kaya ayun, pinapaalala niya lang sa akin na kailangan ko raw dagdagan yung padala kong pera sa kanila. Sino naman sa mga kapatid mo yung tumawag sa'yo? Yung sumunod sa'yo? O yung mas bata pa? Yung sumunod sa akin. Kasi nasa college na siya ngayon eh. Di ba? Hindi ko alam kasi wala ka naman masyadong kinukwento tungkol sa kanila. Hindi rin naman natin kasi sila kailangan pag-usapan masyado. Ano nga palang niluto mong ulam para sa lunch natin ngayon? Sinigang na baboy sa katortang talong. Eto, ilalagay ko na dito sa lamesa natin ang mga baunan ko. Wow! Ang sarap naman ng binaon mong pagkain. Alam ko kasi na namimiss mo na yung ganyang pagkain. Kaya gumising talaga ako na maaga kanina para makapagluto. Salamat, Ivy Mapaparami na naman ako ng kanin nito. Sa susunod, ikaw naman ang ipagluluto ko. Promise yan Oh, kumain ka lang muna ng kumain. Napansin ko rin kasi na parang nangangayayat ka na. Talaga ba? Baka dahil sa kaka-overtime ko to. Siguro nga. Ang sipag mo naman kasi masyado eh. Kelvin, matanong ko lang. Kailan mo ako ipapakilala sa pamilya mo? Bakit parang masyado ka namang nagulat sa sinabi ko? Oh, itong baso ng tubig Minom ka muna. Sorry. Salamat. Ano ulit yung tanong mo? Kung kailan mo ako ipapakilala sa pamilya mo? Kailangan pa ba yun? Oo naman. Siyempre. Pero na lang kung hindi ka pala seryoso sa akin. Ivy, alam mo naman kung gaano ako kaseryoso sa relasyon natin, di ba? Nung una pa lang kitang makita, gusto na talaga kita. At kagaya mo, seryoso ako sa kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi mo pa ako ipakilala sa pamilya mo? O kahit sa parents mo man lang muna?
Kasi nga masyado pang maaga para isipin natin ang mga bagay na tungkol dyan. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo, meron. Oh, yun naman pala eh. Basta i-enjoy na muna natin yung mga oras na magkasama tayo dito sa Taiwan. Promise, kapag umuwi na tayo ng Pilipinas, ipapakilala kita agad sa buong angkan namin. Papadudot mag-iisang taon na ang relasyon namin ni Kelvin nang magdesisyon kaming magsama na sa iisang bahay. Sa kanya nang galing ang ideya na yon para daw pareho kaming makatipid sa mga gastusin. Wala namang naging problema sa akin dahil ramdam ko na seryoso naman si Kelvin sa relasyon naming dalawa. Sigurado ako na mahal niya ako kahit na hindi niya pa ako pinapakilala sa pamilya niya. Pinaparamdam niya yon sa iba't ibang paraan na alam niya. Si Kelvin naman ay kilala na siya ni na mama at ng mga kapatid ko. Pinakilala ko siya ng maka-video call ko ang pamilya ko at wala naman silang pinakita na pagtutol sa pakikipagrelasyon ko kay Kelvin. Bago rin kami nagsama ni Kelvin sa isang bahay ay pinaalam ko yon kay mama at kay ate Papadudut. Sinabi nila na sa tamang edad na raw ako at kaya ko na raw mag-decide para sa sarili ko. Pinaalala lamang nila sa akin na kapag may isang beses na sinaktan ako ni Kelvin ay huwag na raw akong magdalawang isip na iwanan ng boyfriend ko. Huwag na huwag ko raw gagawing kawawa ang sarili ko para lamang sa relasyon namin ng lalaking mahal ko. At palagi rin nilang pinapaalala na mas piliin at mahalin ko pa rin ang sarili ko kesa sa ibang tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dumaan pa ang ilang buwan hanggang sa hindi ko napansin na halos 2 taon na pala ang relasyon namin ni Kelvin. Pero ni minsan ay hindi niya pa ako pinakilala sa pamilya niya kahit sa tawag o video ko lang. Palagi niyang sinasabi na busy ang mga ito at walang oras na makausap ako. Sinabi din niya na mas okay kung makilala ako ng pamilya niya kapag nakauwi na kami ng Pilipinas. Nung una ay palagi ko siyang kinukulit na ipakilala ko kahit man lang sa magulang muna niya. Pero hindi pa rin siya pumayag kasi nga masyadong abala mga ito para pagtuunan pa ako ng pansin. Ayaw niya rin daw na mag-isip ang mga magulang niya na may kalokohan na siyang ginagawa sa Taiwan. Ilang buwan pa ang lumipas nang magdalang tao ako, Papadudot. Kinabahan talaga ako kasi hindi ko alam kung papaano ko yon sasabihin sa pamilya ko. At hindi rin ako sigurado kung matatanggap ba ni Kelvin ang magiging anak namin. Pareho kasi kaming may responsibilidad na dinadala sa pamilya. Kaya ang kinakatakot ko noon, paano kung hindi pa siya handa na maging ama ng dinadala kong bata sa sinapupunan ko, Papadudut. Grabe! Ang sarap naman ng beef noodle soup dito, Ivy. Halata nga, kasi pang-4 na order mo na yung kinakain mo ngayon. Pang-4 ko na ba to? Akala ko pangalawa pa lang eh. Pang-4 mo na yan at mukhang makakalima ka pa. Kasi paubos na yung kinakain mo ngayon. Mukhang posibleng mangyari yan kasi ang sarap talaga ng beef noodle soup nila dito. Alam mo ba na ilang taon na ako nagtatrabaho dito sa Taiwan? Pero ito yung unang beses na nakakain ako dito sa restaurant na to. Talaga? Kahit na malapit lang to dun sa dating apartment na tinutuluyan mo? Oo. Medyo tago kasi yung spot na to eh kaya hindi ko masyadong napapansin. Sa bagay, tama ka dyan na hindi masyadong pansinin ng restaurant na to. Narecommend lang din naman sa akin to ng isang katrabaho natin. Akala ko nga napuntahan mo na to dati. Naku, hindi pa talaga, maniwala ka. Pero mukhang mapapadalas na ang pagde-date natin dito kasi nga ang sarap talaga ng mga pagkain nila. Ano palang meron ngayon? Bigla mo ako niyaya na kumain tayo sa labas. Hindi mo naman birthday. At mas lalong hindi ko birthday ngayon. Tapos hindi rin naman natin monthsary. Kaya nagtaka talaga ako kanina nung yayain mo akong kumain sa labas pagkatapos ko maglaba ng mga damit natin. Wala lang. Namiss ko lang kasi yung mga ganitong date natin. Palagi ka kasing nag-overtime sa trabaho kaya hindi na tayo madalas na nakakapag-date. Sorry, Ivy ha.
Alam mo naman na pasukan kaya medyo dumodoble kahit ako ngayon. Okay lang. Naiintindihan ko kasi may mga kapatid din naman akong nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Sadyang mas masipag ka lang talagang kumayod kesa sa akin. Hindi naman ako mas masipag sa'yo, pareho lang tayo. Nagkataon lang na meron talaga akong kailangan habulin na ipadala. Pero mabalik tayo, ano bang meron? Bigla kang nagyayang lumabas tayo, nanlibre ka pa ha? Siguro may gusto kang sabihin sa akin pero nahihiya ka lang, no? Oo, meron nga. Kelvin, seryoso ka na ba talaga sa akin? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Hindi mo ba kayang sagutin na lang yun ng diretsyo? Ay, okay, sige. Seryoso na. Oh, hawakan ko muna itong mga kamay mo ha, bago ko sagutin yung tanong mo. Mahal kita. At seryoso ako sa'yo, Ivy. Talaga? Oo nga. 2 taon na tayo. Tapos iisipin mo pa na nakikipaglaro lang ako sa'yo? Ganito na lang. Ano bang gusto mong sabihin ko? Para maniwala ka na hindi lang to playtime para sa akin. Gusto kong marinig mula sa'yo na pananagutan mo ang magiging anak natin. Siyempre naman, pananagutan ko yan kasi matagal ko na rin... Teka sandali. Tama ba yung narinig ko? Oo, hindi ka nagkakamali. Sinabi ko na magkakaanak na tayong dalawa, Kelvin. Ibig sabihin, buntis ka? Buntis ka talaga, Ivy? Oo nga. Eto, tignan mo tong cellphone ko. Kinunan ko ng picture yung 2 pregnancy test kit kanina na ginamit ko sa apartment habang naglalaba ka. Hindi yan downloaded picture ha, kasi kita mo naman sa background na kinunan ko yung litrato sa loob ng kwarto natin. Gusto lang kitang sorpresahin kaya hindi ko kaagad sinabi sa'yo kanina. Tingnan mo. Ito. Oh, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Tapos nakatitig ka lang sa screen ng cellphone ko. Hindi ka ba natutuwa na magkakaanak na tayo? Natutuwa, syempre. Medyo nagulat lang ako kasi, di ba alam mo naman na pareho tayong nag-iingat. Oo nga, pero hindi naman na siguro nakapagtataka. Kasi may mga oras na hindi ka nakakapag-condom kapag nagsisex tayo. Lalo na kapag nakakainom ka ng alak. Ay, mukhang hindi pala good news para sa'yo tong sinabi ko. Ano ka ba, Ivy? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Magandang balita yan para sa akin kasi gusto ko rin naman na magkaanak tayo eh. Nagulat lang talaga ako pero hindi ibig sabihin nun hindi ako masaya ngayon. Ivy, kung alam mo lang kung gaano kasaya tong puso ko kasi nga sa wakas natupad na yung isa sa mga pangarap ko. Ang maging nanay ka ng magiging anak ko. Papadudot nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng partner kong si Kelvin nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Inaasahan ko na rin yon kasi kahit naman ako ay nagulat at natakot nang makita ko ang resulta sa ginamit kong pregnancy test kit. Kahit nagsasama na kaming dalawa sa isang bahay, sinubukan naman naming mag-ingat sa tuwing may mangyayari sa amin para hindi ako mabuntis. Pero naisip ko noon, siguro ay oras na rin para makapagsimula kami ng bagong stage ng relasyon at buhay namin ni Kelvin. Nangako naman siya na hindi niya kami pababayaan ng magiging anak namin. Sinabi din niya na matagal niya ng pangarap na maging tatay at masaya siya na ako ang magiging nanay ng unang anak niya. Simula raw kasi nang maging kami ay wala na siyang ibang nakitang babae na gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Ako lang yon at pangarap niya raw na mabuo kami bilang isang pamilya balang araw. Nakauwi na rin sa wakas. Oo nga eh. Mas matagal pa yung pinila at binyahe natin kumpara sa check-up mo dun sa OB mo. Gusto mo ng juice, Ivy? Kahit tubig na lang okay na sa akin. Okay, sige. Kukuha kita sa ref. Dami na rin kasing pasyente dun sa klinik ni doktora. Pero mabuti na lang at mabilis din tayong natapos sa ginawa niyang pag-check up sa akin at dito kay baby.
Tapos ang bait pa ni doktora. Kaya parang ang bilis lang ng oras habang kausap ko siya kanina. Ang sabi ng mga katrabaho natin na nagrekomenda sa kanya, mabait daw talaga yung si doktora. Siguro kasi dahil Pinoy din siya. Ayun nga lang, medyo malayo talaga yung clinic niya kaya ang tagal din nung naging biyahe natin. Sinabi mo pa, dun talaga ako sa biyahe natin napagod. Ito yung tubig mo, Ivy. Oh. Salamat. Kanina pa rin talaga ako nauuhaw eh. Halata nga kasi naubos mo yung 1 litrong tubig na baon natin kanina. Sorry na, ang init kasi sa labas kaya nauhaw kami ni baby. Uy, oo nga pala Kelvin. Nang lumabas ka saglit kanina habang magkausap kami ni doktora, tinanong niya ako kung kailan ba daw natin planong magpakasal. Magpakasal? Kasi 'di ba mas mahirap i-process ang pagpapalit ng apelyido ng anak natin kung sakaling naipanganak ko siya nang hindi pa tayo kasal? Yun din ang sinabi ni doktora kanina. Kaya ang sagot ko na lang sa kanya, magpapakasal tayo bago ako manganak. Ivy, dati pa nating napag-usapan to, di ba? Mas marami tayong dapat na i-prioritize kesa sa kasal na yan. Tulad ng vitamins yun ni baby, mga gamit ni baby at iba pang mga gastusin. Hindi pa nga kumpleto yung ipon natin para sa panganganak mo eh. Alam ko naman yun. Gusto ko lang na marinig mula sa'yo na napapakasalan mo rin ako. Oo naman, darating din tayo dun, pakakasalan din kita. Pero ang isipin muna natin ngayon yung tungkol kay baby. Alam mo, excited na talaga ako malaman kung ano yung gender ng baby natin eh. Ako rin excited na. Nakaka-excite din no kung ano yung papangalan natin sa kanya kung sakaling babae o lalaki siya. Kelvin, alam mo, naisip ko na mas okay siguro kung tanungin din natin ang mga magulang mo tungkol dyan. Ha? Bakit naman bigla silang napasok sa usapan? Bigla lang din kasi silang pumasok sa isip ko na baka may maibigay sila na maganda o gwapong pangalan para sa magiging anak natin. Hindi mo pa rin ba pinapaalam sa kanila na magkakaroon na sila ng apo sa'yo? Hindi pa. Kasi hindi pa naman kailangan eh. Anong ibig mong sabihin hindi pa kailangan? Kelvin, karapatan nilang malaman ang tungkol dito sa pinagbubuntis ko. Malalaman din naman nila yan, pero hindi pa muna ngayon. Bakit nga hindi pa pwede ngayon? Pag-uusapan na naman ba natin to, Ivy? Sinabi ko naman na sa'yo yung dahilan, di ba? Ayoko munang ipaalam sa kanila ang tungkol sa'yo kasi alam ko na magagalit sila. Tsaka Ivy, pag sinabi ko, baka isipin nila nahihinto na ako sa pagsuporta sa pag-aaral ng mga kapatid ko dahil nga magkakaanak na tayo. Kelvin, nasa tamang edad ka na. Sigurado naman ako na maiintindihan nilang sitwasyon natin ngayon. Ikaw ang hindi makaintindi sa akin, Ivy. Hindi mo kasi kilala ang pamilya ko. Ay, mabuti pa. Lalabas na muna ako. Titingin lang ako ng pwedeng mabili na pagkain para hindi ka na mapagod magluto mamaya. Papadudod para sa akin ay hindi maliit na bagay yung makilala ko ang pamilya ni Kelvin. Kilala na siya ng buong pamilya ko at alam na rin ni na mama ang tungkol sa pinagbubuntis ko noon. Kaya alam ko na dapat na rin naming ipaalam yon sa side ng partner ko. Kaya lang hindi pa nga raw siya handa na ipaalam sa mga magulang niya na magkakaapo na ang mga ito sa kanya. Hindi pa siya handa na makita ang magiging reaksyon ng mga ito kapag nakilala ako bilang live-in partner niya at kapag nalaman din na buntis na ako. Breadwinner kasi si Kelvin ang pamilya nila Papa Dudut at ang kwento niya sa akin ay 5 silang magkakapatid at siya ang panganay. Lahat ng mga kapatid niya ay nag-aaral pa. Ang tatay niya ay nagtatrabaho bilang pedicab driver at nasa bahay lang ang nanay niya. Kaya naman halos lahat ng kinikita niya sa trabaho ay pinapadala niya talaga sa pamilya niya. At dahil nga sa buntis na ako noon ay panayang overtime niya sa trabaho para madagdagan ang kinikita niyang pera. At hindi mapansin ng mga magulang niya na bawas na ang pinapadala niyang pera sa Pilipinas. Lahat ng yun ay ginawa niya, Papa Dudut, para umano sa pamilya niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naman kasi naging sensitive ang pagbubuntis ko kaya nakapagtrabaho pa rin ako ng maayos. Ang dami nga ring natuwa sa mga katrabaho namin nang malaman nila na magkakaanak na kami ni Kelvin. Panay din ang bigay nila sa akin ng masusustansyang pagkain at excited na sila sa magiging anak ko.
4 na buwan na akong buntis nang sabay na matapos ang kontrata namin sa trabaho ni Kelvin. Nag-decide kami na sabay na ring umuwi ng Pilipinas habang inaayos nga ang pag-renew ng kontrata namin. Doon muna kami umuwi sa bahay namin ni na mama sa Iloilo para mabantayan niya rin ang pagbubuntis ko. At nang formal na siyang makilala ni na mama ay nagustuhan na rin siya nito dahil magalang daw si Kelvin at mabait na kausap. Bonus pa na mahusay magluto si Kelvin at sa unang araw niya sa bahay, siya ang nagluto ng para sa dinner namin. Kaya naman nakuha kaagad ng partner ko ang loob at boto ni mama. Pero habang tumatagal, may napapansin si mama sa kanya na hindi kaagad nito sinabi sa akin, Papa Dudut. Ilang araw kang mawawala dito sa bahay? Siguro mga 2 o 3 araw lang. Bakit parang ang tagal naman? Saglit lang yun, Ivy. May aasikasuhin lang ako sandali tungkol dun sa negosyong sinabi ko sa'yo na gusto naming simulan. Bakit kasi hindi mo na lang ako pasamahin? Kasi nga baka mapagod ka pa. Eh di ba ang sabi mo, dun lang naman sa may Bacolod pupunta? Malapit lang naman yun dito sa Iloilo, kaya isama mo na ako. Ivy, wag ka nang makulit. Ayoko lang naman talaga na matagtag at mapagod kayo ni baby sa biyahe. Hindi lang naman kasi ako sanay na hindi ka nakasama. Isipin mo na lang na para sa inyo ng anak natin tong mga nilalakad ko ngayon. Tsaka babalik din naman ako agad eh. Okay, wala rin naman akong magagawa. O paano? Alis na ako ha. Pasuyo na lang ng ilang mga gamit ko, ikaw na lang mag-ayos ng mga naiwan ko ha. Alis na ako. I love you. I love you too. Ingat ka, Kelvin. Ay, bitin ko na nga lang muna tong mga damit na hindi sinama ni Kelvin sa bag niya. Ivy, ito na yung mga damit yun ni Kelvin na sinilong ko mula sa sinampay sa labas kanina. O ito, ilalapag ko na mga ito dito ha. Tiniklop ko na rin ng maayos sa mga yan. Salamat po, Mama. Isasama ko na rin po yan dito sa mga inayos kong damit ni Kelvin. Saan pala pupunta ang asawa mo? Nakasalubong ko pa siya bago ako pumasok na makuha ko yung mga tuyong damit ah. Sa Bacolod daw po. Sino naman ang pupuntahan niya doon? Yung mga magulang at kapatid niya ba? Hindi po, yung negosyo raw po na plano niyang buksan kasamang 2 pinsan niya. Ah, ganun ba? Bakit parang ang laki naman yata ng bag na dala niya? Mga 2 o 3 araw daw po kasi siyang mawawala dito sa bahay. Ganon katagal para lang sa pag-aasikaso ng isang negosyo? Opo, yun po ang sabi ni Kelvin. Ivy, nakilala mo na ba ang pamilya ng lalaking yan? Ang totoo, hindi pa po, Mama. Kasi ang sabi niya, hindi pa handa ang mga magulang niya na magkaroon ng panibagong responsibilidad si Kelvin. Bakit naman pumayag ka na hindi malaman ng magulang niya ang tungkol sa pagbubuntis mo? Matagal ko na rin po siyang kinukumbinse na sabihin sa pamilya niya ang tungkol sa sitwasyon naming 2. Kaya lang, nag-aaway lang po kami kaya hindi ko na po siya pinipilit. Alam mo, sa totoo lang, nagdududa ako dyan kay Kelvin. Bakit naman, Mama? Kakaiba na kasi ang mga ikinikilos niya. Para bang hindi na normal. Ivy, malakas talaga ang pakiramdam ko na may ibang babae ang asawa mo. Minsan kasi, nagising ako ng madaling araw para uminom ng tubig. Nakita ko yan na nasa may likod ng bahay habang may kausap sa cellphone niya. Sobrang hina nga lang ng boses niya kaya hindi ko narinig kung ano ba yung pinag-uusapan nila ng katawagan niya. Pati nga ang kapatid mo, sinasabi rin na minsan niyang nakita na may ka-video call na babae yang si Kelvin. Mama, hindi naman po ibig sabihin ng mga nakita o narinig nyo, niloloko na agad ako ng asawa ko. Baka po kapatid o nanay niya lang ang kausap niya. Basta. Iba pa rin ang kutob ko sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong magpapaniwala sa mga sinasabi niya. Dahil baka mamaya, may ibang babae na pala talaga siyang kinalolokohan. Papa Dudut, hindi lang naman si Mama ang may kakaibang nararamdamang kutob tungkol sa live-in partner ko na si Kelvin.
Matagal ko nang napapansin noon na mga kakaibang kinikilos niya. Yung mga kinakausap niya sa tawag habang mahina ang boses niya na parabang ayaw iparinig sa akin ang mga sinasabi niya. Tapos dumagdag pa yung pag-alis-alis niya sa bahay namin tuwing Sabado, tapos uuwi siya ng Lunes o Martes na ng gabi. Ang sabi niya noong una ay may inaasikaso daw siya na negosyo na malapit lang sa lugar namin. Tapos nagbago ang dahilan niya at sinabi niya na tungkol naman daw sa pag-renew ng kontrata sa trabaho sa Taiwan ang pinagkakaabalahan niya. Kaya ilang araw siyang nawawala. Hindi ko alam kung parte lamang ba yon ng pagbubuntis ko ang kutob ko na nararamdaman ng mga oras na yon. Dumagdag pa ang mga napapansin ni Mama sa kanya, pati na rin ang mga kapatid ko. Alam daw nila na may tinatago si Kelvin na bagay na dapat kong malaman noon. Saan ka na naman pupunta, Kelvin? Nagpaalam na ako sa'yo kagabi na may lakad ako Nagpaalam ka nga na may lakad ka, pero hindi mo naman sinabi kung saan ka pupunta. Ang laki na naman ng bag na dala mo Mukhang ilang araw ka na namang mawawala. Hindi naman masyadong matagal, mga 2 araw lang. Babalik din agad ako. Yan naman ang palagi mong sinasabi O eto, Oh, ano to? listahan niya ng mga requirements para sa kasal. Pinapaasikaso na sa atin ni Mama para daw… Ivy, ano na naman to? Akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Hindi pa tayo pwedeng magpakasal kasi nga dagdag gastos lang yan para sa atin. Hindi naman bonggang kasada ng kailangan natin. Simple lang naman ang gusto ko kaya hindi tayo gagastos ng malaki para dyan. Pero hindi nga yan ang priority natin. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Hindi ba talaga priority tong kasal o ayaw mo lang akong pakasalan? Ay, mabuti pa umalis na ako. Kasi sigurado ako pag-aawayan na naman natin to Hindi ka aalis dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa magiging kasal nating dalawa, Kelvin. Sa ibang araw na natin pag-usapan to. Kailangan ko na umalis. Saan ka ba talaga pupunta at parang nagmamadali ka masyado? Doon nga sa pinsan ko. Kailangan lang namin pag-usapan yung tungkol sa negosyo namin. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo? Paulit-ulit na Sa bahay ng pinsan mo o sa babae mo? Wala akong ibang babae, Ivy. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo? Aminin mo na lang kasi na doon ka sa bahay ng kabit mo pumupunta tuwing umaalis ka dito. Mali ang iniisip mo. Hindi totoo yan. Talaga? Hindi mo ako niloloko? Wala ka talagang ibang babae na pinupuntahan? Wala kang kabit, Kelvin? Ano? Sabihin mo. Aminin mo na yung kabit mo talaga ang pinupuntahan mo. Umamin ka na. O sige. Gusto mo talaga malaman yung totoo? Sige, aminin ko na. Wala akong kabit. Pero may asawa ako. At ang asawa ko ang palagi kong pinupuntahan tuwing aalis ako dito sa bahay nyo. Ano? May asawa ka na? Ang ibig sabihin, kasal ka na sa ibang babae? Oo. Kasal na ako sa kanya. May 4 na anak kami. Hindi totoo yung sinabi ko sa'yo na naghihirap yung mga magulang ko at ako nagpapaaral sa mga kapatid ko. Matagal na akong ulila. Pero maniwala ka sa akin, Ivy. Kahit kasal na ako, ikaw pa rin ang… Sinungaling ka! Niloko mo ako! Ivy, sorry. Naipit lang naman ako sa sitwasyon Anong laching sitwasyon ang ibig mong sabihin, Kelvin? Kasi nung unang araw na nakita kita, sobrang nagkagusto kaagad ako sa'yo. Hanggang sa tuluyan na kitang minahal, kaya natakot ako na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi ayoko mawala ka sa akin, Ivy. Kaya ginawa mo na lang akong kabit mo at isinabay mo sa asawa mo, ganon? Napakahayop ng ugali mo, Kelvin! Napakasinungaling mo! Napakasawa mo! Ivy, sorry. Sorry talaga. Minahal naman talaga kita Patawarin mo ko. Gusto mong umalis, di ba? Oh! Ayan! Ayan ang mga gamit mo! Umalis ka na dito sa bahay namin! Dalhin mo na lahat ng mga gamit mo! At huwag ka nang babalik! Ivy, please. Huwag mo namang gawin sa akin to.
Totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Tsaka totoo rin yung bala ko na iwan yung asawa ko. Hindi ko lang talaga kaya sa ngayon. Iiwan ko naman talaga siya para sa'yo eh. Kasi ikaw talaga yung mahal ko. Ikaw talaga yung gusto kong makasama. Kayo na magiging anak natin. Hindi mo siya iiwanan, Kelvin. Ivy! Babalik ka sa kanya. O kung gusto mo talaga siyang iwanan, sige, bahala ka. Wala na akong pakialam. Pero itong tatandaan mo, kahit ano pang gawin o sabihin mo, hindi ka na makakabalik pa sa buhay ko. Kaya umalis ka na dahil ayoko nang makita yung hayop na pagmumukha mo. Siguro nga papadudod sa umpisa pa lang ay alam ko nang niloloko ako ni Kelvin. Pero dininay ko lamang yon sa sarili ko. Kumbaga ako mismo ay niloko ko rin ang sarili ko. Nagbulag-bulagan ako sa posibilidad na matagal nang may ibang babayang partner ko na si Kelvin. Kasi ayoko mawala siya sa akin lalo na nang ipagbuntis ko ang anak namin. Sinakyan ko na lamang ang lahat ng mga sinabi niya tungkol sa pamilya niya na ayaw niyang ipakilala sa akin. Pero hindi ko naman inaasahan na grabe pala ang kasinungalingan na ginagawa niya. Ginawa niya akong kabit ng mahigit 2 taon. Kaya pala sa tuwing bubuksan ko ang topic na tungkol sa kasal, nakikita ko noon ang bahagyang pamumutla at kaba sa mukha niya. Kasi alam niya na kahit kailan ay hindi niya ako magagawang pakasalan. Ang malala pa doon ay ang mga nalaman ko na tungkol sa pagiging bulag ng asawa niya kaya hindi niya kaagad ito maiwan-iwan dahil na rin sa awang nararamdaman niya. Tapos kasama pa nila sa bahay nila ang nanay ng asawa niya na putol na ang mga paa dahil sa sakit nitong diabetes. Ang negosyo rin na palagi niyang dinadahilan ay ang malaki palang pagkakautang niya para sa ginamit niyang pera na pag-abroad noon. May mga death threat na rin siyang natatanggap dahil sa malaking pagkakautang niya na pilit niyang hinahanapan ng solusyon. Kaya pala siya todo kong kumayod sa pagtatrabaho noong nasa Taiwan pa kami dahil solo lahat ni Kelvin ang responsibilidad. Kasama na ang sariling pamilya ng asawa niya at lahat yon ay nagawa niyang aminin sa akin. Papadudot kahit na ilang beses pang sabihin sa akin ni Kelvin na ako ang mahal niya. Hindi ko na kaya pang palampasin ang mga nalaman ko tungkol sa kanya. Alam ko sa sarili ko na oras na para bumitaw ako sa kanya. Masyado ko nang binaba ang sarili ko para sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Masyado na akong nagpakabulag at bingi para lamang hindi siya mawala sa akin. At hindi ko deserve na masaktan ng paulit-ulit nang dahil lamang sa isang manloloko na kagaya ni Kelvin. Kaya naman kahit na ilang beses pang nagmakaawa sa akin si Kelvin ang araw na yon ay hindi ko na siya pinatawad pa. Niyakap niya ako, lumuhod siya at walang tigil sa pagiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pero naging matigas na ako at sinabi ko na tuluyan na lamang kaming maghiwalay. Na ayoko na at hindi ko na kaya pang ipagpatuloy ang relasyon namin. Tama na yung mahigit na 2 taon na niloko niya ako. Kaya naman sinabi ko sa kanya na tumuloy na siyang umalis sa bahay namin at huwag na siyang babalik pa. Dahil hindi ko na siya gustong makita o makasama. Pinagbantaan ko rin siya na kapag bumalik siya sa bahay namin ay isusumbong ko siya sa asawa niya ang ginawa niyang panloloko sa aming dalawa. Sa huli, papadudot, sinunod din po ni Kelvin ang gusto kong mangyari. Umalis siya sa bahay at mula noon ay hindi ko na siya nakita pa kahit pa ng mga anak ako. Ngayon ay single mother ako pero kahit kasama ko naman si mama at ang mga kapatid ko sa pagpapalaki sa anak ko na 5 years old na. Hindi pa naman siya nagtatanong tungkol sa papa niya pero sa oras na mangyari yon, sasabihin ko sa kanya na patay na ito dahil yun naman ang totoo para sa akin. Matagal nang patay si Kelvin sa puso ko pati na rin sa buhay ko. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.